ikaw as from Catholic to SDA, naniniwala ka ba na ang tiara noon ay talagang nilagyan ng inscription na Vicarius Filii o gawa-gawa lang yun ng SDA? Hindi po natin yan matawag na gawa-gawa kasi kung about issue, matter ng issue, hindi naman yan lumabas kung hindi katulad ng sinabi sa Acts chapter 4 verse 20 na nakita sa mata at narinig. So, ganun bro, ayon sa kasagutan ko yan sa tanong mo, mayroon naman talagang makikita doon. So, Yes, pwede Brother ba Wendell? gawa-gawa ng libro? Bago ipatuloy natin, mas mabuti na pakinggan muna natin ang opisyal na pahayag ni Pastor Cesar Dizon tungkol Okay. sa pag-amin niya na gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist ang paglagay ng tiara. Ito. Okay. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung corona ng Pope. At sa corona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa corona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Brother Jando, sa pahayag ni Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist na ginawa lang ng SDA ang paglagay ng Vicarius Filii. Okay, Brother Benji, ano masasabi mo doon, bro? Mismong evangelist nyo na si Cesar Dizon pa. Ang nagsabi na talagang wala sa tiara, gawa-gawa lang ng SDA yun. Ano masasabi mo doon, bro? Okay, bro. Marinig mo ba ako? Yes, naririnig ka, bro. Okay po. Ginarespeto gihapon ako na. As I said, sige kaingon ko na, sa sinalita ko na kaganina, example kung magkasala yung isang tao, may sa totoo lang kahit ano naman, ano bang tawag nito? Nahirapan ako sa mga ikaw as from Catholic to SDA, naniniwala ka ba na ang tiara noon ay talagang nilagyan ng ng inscription na Vicarius Filii o gawa-gawa lang yun ng SDA? Hindi po natin yan matawag na gawa-gawa kasi kung about issue, matter ng issue, hindi naman yan lumabas kung hindi katulad ng sinabi sa Acts chapter 4 verse 20 na nakita sa mata at narinig. So, ganun bro, ayon sa kasagutan ko yan sa tanong mo, mayroon naman talagang makikita doon. So anong problema doon? Kasi bro, nadiskubrihan ko bago lang bro sa The Ministry Magazine. Ito ay The Ministry Magazine. Ito ay lathalain ng Seventh-day Adventist. Ito ay November 1948. Based naman doon sa nadiskubrihan dito, inaamin ng naturang lathalain na gawa-gawa lang pala yan ng SDA. So ano masabi mo rito bro? Inaamin nila mismo na gawa-gawa lang nila yan. Alam mo bro, sa katunayan, ito mga kapatid, sana maunawaan natin ito Sa totoo lang, yung lumabas ng lahat ng mga libro, standard man yan or yung tinatawag na hindi standard. Sa lahat ng mga libro, pwede yung, kaya ako at ikaw rin, pwede ka rin gumawa ng libro. Alam mo, sa totoo lang, ako na nga magsalita sa iyo ngayon. Kahit mga libro ng Seventh-day Adventist, ito, hindi, sana maunawaan niyo ito mga kapatid
hindi tayo hindi tayo umawat, ano bang tawag dito? Hindi Huwag tayong tayo gumaya. hindi tayo gumaya ng INC na sinabi nila nga sa kanilang mga ministro, andon maraming mga manluloko. So ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, no, kasi kayo ay Katolik, ako naman ay SDA, para maunawaan natin, para hindi tayo mag-aaway-away. Kung i-overview natin yung ating pang-iisip, pwede ako maghimo ng libro, Brajando, tsaka Yes, pwede Brother din Wendell? magawa ng libro. bago ipatuloy natin, mas mabuti na pakinggan muna natin ang opisyal na pahayag ni Pastor Cesar Dizon tungkol Okay. sa pag-amin niya na gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist ang paglagay ng tiara. Ito. Okay. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung corona ng Pope. At sa corona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa corona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan bahagi, Brajando, sa pahayag ni Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist na ginawa lang ng SDA ang paglagay ng Vicarious Filii. Okay, Brother Benji, ano masasabi mo doon, bro? Mismong evangelist nyo na si Cesar Dizon pa. Ha? Ang nagsabi na talagang wala sa tiara, gawa-gawa lang ng SDA yun. Ano masasabi mo doon, bro? Okay, bro. Marinig mo ba ako? Yes, naririnig ka, bro. Okay po. Ginarespeto gihapon ako na. As I said, sige kaingon ko na, sa sinalita ko na kaganina, example kung magkasala yung isang tao, may sa totoo lang kahit ano naman, ano bang tawag nito? Nahirapan ako sa sekta, may mga masipit ba na may masipit isa, may magkamali rin, may magkamali. Tapos, kaya nga, sino ba yung nagsalita kayo na SDA? Siya ba SDA? Yes, kilalang Seventh-day Adventist evangelist si Cesar Dizon. Okay. Cesar Dizon, yes po. So, hindi natin pwede nga kapag, di ba, nagawa-gawa na niya yung yung sinulat at saka ano ba yung tawag doon na inaprubahan pero mali. Hindi Ang inaprubahan, sabi ni bro. Cesar Dizon,
hindi inaprubahan based sa the Ministry Magazine, hindi siya inaprubahan at nireject pa nga. Pero tinuturo ng mga SDA yan sa mga Katoliko para ang Katoliko ma-convert to Seventh-day Adventist. Malamang isa yan sa mga ginamit para ma-convert ka. Pero klaruhin ko lang ngayon, ano ang masasabi mo doon na ang Seventh-day Adventist, actually kanina tinanong kita kanina, naniwala ka talaga na merong ganon. May nakita kaya nakapagsulat ng ganon. At inaamin na ngayon ang evangelist ng SDA na hindi pala totoo yun. Wala palang nakasulat pero nilagyan lang para mag-re-illustrate. So, ano masasabi mo doon, bro? Napaniwala pala tayo sa kasinungalingan ng SDA, bro? Hindi, bro. Hindi, so totoo talaga na may tsaran nakasulat. Yes po. Yes kung po, totoo yun, bakit sinasabi ni Cesar Dizon, na gawa-gawa lang ng SDA yan? Inaamin niya. Kaya nga, Debater yun. Lagi-lagi. Makinig muna kayo sa akin. Makinig muna Sige. kayo. Bro, go ahead. Ito nga ako. Makinig muna kayo sa akin. Kaya nga, yung kasalanan ng isang tao, pwede bang lahat ng iglesia, yung kasalanan ng taong gumawa na yan, walang labot yung Seventh-day Adventist. Huwag nating idadamay yung grupo. Kahit ikaw, tatanungin ko kayo. Damay ang buong grupo, bro, kasi damay ang buong grupo, bro. Bro, damay ang buong grupo kasi talagang itinuturo yan sa SDA. Katunayan, nasa aklat yan ng National Sunday Law na sinasabi nila. Talagang tinuturo yan. Talaga, damay talagang SDA dyan. Lagi, pa-explain mo na ako. Kung okay lang sa'yo, mag-i-explain ako. Kung okay lang sa'yo, kung mag-i-explain ako, okay lang. Sige bro, ano masasabi mo doon bro? Pinaniwaltas kasi nungalingan eh. Hindi, mag-explain mo na ako. Kasi sa Biblia, kung mabista sa Biblia, sa libro ng Ezekiel at sulat ni Apostol Pablo, hindi naman yung kasalanan ng anak, hindi naman papasanin ng ama. Yung kasalanan, kahit babasahin pa natin yan sa book of Ezekiel. So, hindi naman pwede na nagkamali ako at saka idadamay mo na yung Seventh-day Adventist. Iwan ko lang sa'yo. Bro, talagang damay talaga bro kasi ikaw mismo kayo na sumagot kanina. Ikaw mismo naniniwala ka na meron talaga. Dahil walang lathalain na naglagay ng ganyan kung hindi pa totoo yan. Ikaw mismo naniniwala ka. At ba't ka naniniwala? Kasi itinuro sa iyo. Tama ba ako? Kung mag-conclude ka, kung kinunod mo ako na ang mali, paano naman kung mag-conclude rin ako ng mali ka? So, anong mangyari sa atin ngayon? Di kung ako sa sasabi mong mali, di nagsisinungaling si Cesar Dizon. Ganun ba? Kaya nga, kung napasa mo kay Cesar Dizon, para naman natin maintindihan. Sige, basahin ko na lang yung bro ha. Basahin ko na lang yung Ministry Magazine. Teka, umalis pa si Brother Benji. So, hintayin ko muna makabalik. Basahin ko muna bro para sabihin natin talaga na ito ba talaga ito to. Kasi ang Ministry Magazine based dito is International Journal for Pastors and an international monthly magazine for Christian ministers with a circulation of approximately 78,000. It is published by the Ministerial Association, an official body of the Worldwide Adventist Church. It is aimed at pastors and ministers of the Seventh-day Adventist Church. Yan na. So, the Ministry Magazine is official na aklat ng Seventh-day Adventist Church. At based dito sa kanilang aklat sa page 35, sabi ganito, each pope, like any other sovereign, has his own tiara, which is the papal crown. There is therefore no one tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover, palakihin ko na lang para mas makita ng ng gusto yung letra, palakihin ko lang. Yan. Sabi dito ganito. Wait lang. Yan. Moreover, personal examination of these various tiaras by different men back through the years and a scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription Vicarius Filidae. There is none such, there is none such, wait lang ha, such, asan na ba yun? Wait lang.
Ito pala. There were none such definition definitely known to exist. As heralds of truth, we are to proclaim the truth truthfully. No fabrication should ever be cloud our presentation of truth. The present truth of the threefold message is so overwhelming in its logical appeal and so inescapable in its claims that it needs no dubious evidence or illustration to support it. Recourse to any unreliable and fraudulent evidence discounts the very message that we are commissioned of heaven to give to men and reflects upon the honesty of the messenger. Years ago, one of our prominent evangelists, when in Rome, secured some impressive pictures of one of the papal tiaras, but the photographs were without any wording. Ang litrato talaga ng tiara without any wording, wala talagang nakasulat, no? Of any sort on any of the three crowns, wala talaga nakasulat front or back. Later, an artist, in attempting to illustrate one of our standard books on the prophecies, took this genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius Filii and Dei, one of each of the three crowns, on the premise that such was the name the Pope bore. And if it were not actually on the tiara, it might well be by the way of illustration. One of our leading publishing houses and the General Conference, to whom the altered photograph was submitted, emphatically rejected it as misleading and deceptive and refused to allow its use. Yan. So inaamin talaga ng naturang aklat ng SDA na imbento lang pala nila yung tiara na may nakasulat na Vicarius Filii Dei. Pero ginagamit niya ng mga SDA ngayon para ipapaniwala sa mga Katolikong ika-convert nila na ang Santo Papa nga ang tinutukoy na 666 sa Revelation 13:18, but behind it, sila lang pala nag-imbento. Kung baga sa ano pa yan, nagplanting evidence sila. So, alam kong hindi mo sasagutin yan. Inaamin na, dalawa na nag-amin, Adventist na mismo, evangelist, and then the official magazine of the Seventh-day Adventist, the ministry magazine, inaamin nila, nagawa-gawa lang nila yon. Ngayon, kung sasabihin mo na ako'y nagkakamali, nagkakamali yung aklat ninyo at saka yung evangelist ninyo. Para lang panindigan yung sinasabi mo, wala ka namang ebidensya. Pero kung sakaling hindi mo talaga kayang sagutin yan, bro, ako naman, ito na may punto por punto, kami na may nag-i-invite ng mga protestante magigipagsubukan, pwede kang magtanong dito, bro, kahit ano about Catholic and or kahit nasa doktrina ninyo, compare sa aming aral, kami tatanggap ng tanong at kami sasagot. Okay. Kapatid na Dando, salamat sa iyong pagsalaysay. At katulad ng sinabi ko kaganina, gi-respect yun ako ha. Nagrespeto ko. Tinatapos mo yung pagbasa mo, tinatapos ko rin yung pagrinig ko sa binabasa mo. So, katulad ng sinasabi ko sa iyo kaganina, hindi porkit ang punto ko lang dito mga kapatid at sa iyo na brother Jando, yung magkakaintindihan tayo ba, yung ginarespeto mo yung ano bang tawag dito, sagot ko at saka nirespeto ko naman rin yung sagot mo. Ganyan ba? Para tayo ay magkabulay-bulay, magkatimbang-timbang. Kaya sabi ko sa iyo kaganina, wala akong problema sa binabasa mo. Yung binabasa mo ngayon, actually, wala nga akong problema sa yan. Ang akin lang, Ezekiel 18 verse 20, babasahin ko lang sa Bisaya at saka pwede mo rin Tagalogin. Ang tao nga magkasala, mauray mamatay. Ang anak, dili maganto sa sala sa iyang amahan. Yung anak kasi, hindi pwedeng ipapatong yung kasalanan sa amahan. Ni magantos ng amahan tungod sa sala sa anak. Ang pagkamatarong sa tao,
nga matarong iya ra gayud ug ang pagkadaotan sa tao iya ra usab. So yun yung punto sinasabi ko si paganina. Kung nagkasala rin naman yung tao na yan, wala rin namang kasalanan yung Seventh-day Adventist kasi iba't ibang may mga pagpaliwanag at saka may pagtatanggap ng kamalian. Kasi katulad ng iba, kasi alam mo, doktrina lang yung ano bang tawag, putli sa Bisaya, pero yung mga tao na yan, hindi yan sila mga perfect. Kaya kung dito na tayo sa second portion, no, kasi okay na tayo doon. Sagutin ko muna yun, bro. Sagutin ko muna yun. Follow up ka? Hindi, sagutin ko muna yun. Yung sinabi mo kanina. Ayokong bitawan yun eh. Hahabulin ko yun, ano? Yung ginamit mong Ezekiel 18:20, wala yung kinalaman sa ginawa ni Oria Smith. Si Oria Smith ang gumawa nito eh. At saka wag mo sabihin, ang pagkakamali ni Oria Smith, talagang nadadamay ang buong SDA. Bakit? Hanggang sa panahon natin ngayon, dinadala ninyo ang ginawa ni Oria Smith. Dala-dala pa rin. Actually, last month, si Dan Maasin mismo ang nagsabi sa akin, yung mga unang tiara nyo may nakalagay Vicarious Filii. Oh, Dan Maasin ha. Mga last month pa niya sinabi yon. Yung unang tiara daw namin may nakalagay daw. O ba't siya nadamay doon? Gawa lang yun ni Oria Smith kasi dala-dala niya yung ginawa ni Oria Smith. At dala-dala rin yun ng SDA ng layman na SDA na nagturo sa'yo. Actually, binanggit mo kanina na kaya nalathala yan kasi may nakita. O, inapaniwala ka rin nila. O kaya yun ang sinabi mo kanina. O, hindi damay talaga. Maliban na lang kung tatanggapin ng mga membro na wag na nating ituro yan para hindi tayo madamay sa pagkakamali ni Oria Smith. Doon lang mapuputol ang kanyang kamalian pag hindi natatanggapin ng SDA na yun ay talagang merong tiarang ganun. Once inamin na nila, yan ay gawa-gawa lang, wag na natin gamitin yan. Doon na mapuputol yung pagkakasala. Pero kung ia-apply pa rin yun ng mga SDA sa panahon natin ngayon, tuloy ang pagkakasala niya sa mga miyembro. Kasi ang mga miyembro naniwala, tinuturo sa Katoliko para ang Katoliko ma-convert nila. Actually, isa yan sa itinuro sa akin. Kaya ako na-convert into Seventh-day Adventist kasi napaniwala ako na ang tiara, meron talagang Vicarious Filii. Oh, yan damay talaga bro. Kahit siya lang ang gumawa nun kasi ina-adapt ng mga new members ngayon eh. Kung hindi lang sana in-adapt, hindi damay. In-adapt di damay. Oh. There? Ano yung tanong mo ngayon bro? Kahit na tatanggapin namin. Okay. Thank you, Brad Jando, no. Sa totoo lang, mahirap magsimula ito sa Tagalog kasi Tagalog lahat ito narinig. Bitaw. Sa totoo, Brad Jando, no, katulad ng sinasabi mo, hindi ka pala nag-converter ng 28 Doctrine, na-converter ka lang sa isang libro. So, yun naman yung nangyari sa'yo. Bro, ang Ezekiel 18:20? Wala akong sinabi na hindi ako na-converter sa 28 na aklat. Wala akong sinabing ganun. Sabi ko, isa lang yung sa nakapa-convert sa akin. Bro Jando, makinig ka muna sa akin. Kaya kung ikaw yung magsalita, nakinig naman ako, di ba? Konting respeto lang talaga. Yung hanap ko. Kasi ako ay nahirapan ngayon kung anong hindi ako nahirapan kung kung Bisaya pa lang ta. Anang nilisod man ko kay nga naman ang majority din ang naminaw Tagalog. So Ezekiel 18:20 dinibati man kuning imong estilo. Radyando ang imong estilo dinibati ba? Kaya ayaw na ko ng ganyan. Yung ang gusto na ko magkaintindihan tayo. Ni-respect na ko yung imong tubag. Gi-respect po nimo ang akong tubag para magkasinabot. Ana ba, bisan paglahi ka na kasi Katolik na ako sa SDA, as long as nga nagrespetuhan na ita sa tubag, dili binaliay ba? Okay, so I do hope makuha nimo, irespeto nimo akong tubag. Kung magbuot ka sa akong tubag, yung ikaw lang yung gusto na
paniwalain at saka yon yung yung ah, mga tubag nimo maoy ato ang tuuhan so lisod pug kaayo respeto ay ragud ta. So I'm sorry mga kapatid nga na mga Bisaya lang ako ang sulti. Okay, so akala ko si Jorid Solis, sabi niya sa akin doon mga kapatid, no? Sabi niya sa akin doon, papasok, bigyan niya ako ng link at saka yung program lang kasi dito sa inyong sa sa group chat o anong tawag dito sa platform. Yung papel ko lang ipapamatuod lang nako yung True Church is Seventh-day Adventist. Kaya ako naano ngayon kasi biglang question and answer, question and answer. So, Sige bro, paano patunayan ito? mo. Sige, patunayan mo bro na ang Seventh-day Adventist ang true church at tatanggap ka ng maraming tanong. Okay. So, okay lang? Pwede ra? Sige bro, basta ang bago mo Okay lang simulan ba sa yan, mga... bago mo simulan yan bro, lilinawin ko lang, wala akong sinabi na yun lang tungkol sa tiara ang reason na convert ako. Dahil dumaan Sige lang, ako sige sa lang. Okay lang mataas yan. na Bible study bago Mm. walang Bible study na isang topic lang bautismo ka na agad, walang ganun. Dadaan ka pa noon. Tsaka hindi dinibati yung style ko kasi yung hindi naman ito ay talakayan lang. Hindi dinibati ito kasi kung dinibati pa ito, may moderator, may timekeeper. Pero walang ganun eh. So talakayan lang ito, no? Di naman pwede yung maling pananaw igagalang namin. Hindi pwede yung ganun. Kailangan correction lang talaga dito. It is a religious program, so this should be honest. Pero ikaw naparito para patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ang true church. Kaya sige, sabihin mo yan, banggitin mo yan, and then paghandaan mo ang mga katanungan darating sa'yo. Wala na bang mga agreement tungkol dyan? Baka mayroon pa. Patunayan mo bro at lalabas lahat ng mga katanungan para mapatunayan. Tsaka syempre, i-ready mo yung ebidensya mo. Para naman pag may tanong kami, may ebidensyang may pakita. Hindi yung daldal lang. Bro, Brother Jando, dinibati nga yung estilo mo. Kaya nga nagbasa ako sa Bible. Ito yung ebidensya. Kaya paano tayo simula ka sige, go ahead bro. Simulan mo na bro, simulan mo na. Iba akong prinsipyo, Brother Jando. Hindi ako madala ng mga estrategyeng ganyan para lang sa mga kasama na hindi. Sa akin lang naman. Marami akong mga sinalihan ng ganito. Respeto lang yung Go ahead, simulan mo na bro. Patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ang true church. Okay, thank you. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran natin dito. Sana ay kung makabigkas man ako ng Bisaya, magtanong lang kayo sa mga kasamahan nyo kung ano yun. Okay, madali tayo. At saka magtanong po ako, saglit lang no, kung kailan tayong oras matapos kasi mag-10 PM na yata. Mabilis lang naman, sabihin mo lang eh. Halimbawa ako, sample lang, ako lang, ano? Patunayan ko na ang Roman Catholic Church ang true church. Una, kahit saan nyo tingnan, si Kristo ang founder nito. Pangalawa, tinatag sa Jerusalem. Pangatlo, first century. Yun, true church. Ikaw naman patunay naman. Okay, Brother Zando, sobrang tuwa ko talaga kasi hindi naman yan talaga madali. Hindi yan madali po. Sige lang. Sige lang, magbibigay lang ako. Totoo lang, Brother Zando. Honest ba yun? Sabi mo, honest. Ang pagpatunay talaga, hindi yan madali. Pero sige. Yes po. Ito, dito naman tayo. Ang Seventh-day Adventist, unang-una, kaya kung ingon ko ay ka kasabot, kaya nga nung nagkatoliko ka, Seventh-day Adventist, tinuod yun siya nga iglesia sa Dios. Ngano, wala kay makaplagan sa Old o sa New Testament yung mga tinatawag na mga followers ni Christ and believers. Kung mababasa ka doon sa tinatawag na Matthew 28 verse 1, abay malaking pag-usapan pa yan. Kaya sisimulahin ko dito sa creation, Genesis, the book of Genesis. Kaya nga sabi ko, hindi ito madali pero sige lang. Tingnan na natin itong pag-usapan natin ngayon. Okay. Genesis chapter 2. Alam naman natin na pagkatapos ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagawa niya, siya ay nag-rest or
nagpahulay sa araw ng pamamanghinga na ikapito. Tapos, kung titingnan natin yung Bible, ang ikapito, Deuteronomy 16 verse 8, nagkaman pa siya nga sa araw ng ikapito. Kayo ay magsamba. Diba? Sugo sa Diyos. Walang magtatrabaho, ganyan. At saka sa araw ng ikapito, napag-aralan naman natin na yun yung nakatarget doon na Sabado. O babasahin naman natin yung Catholic Bible at saka yung 1981 edition, Douay version. Mabasa naman nato diyan na yung Sabado, kasi yung Sabado is Spanish o Latin. Sabado is ikapito. Tapos kung tingnan natin, Bradiano, mga kapatid, no? Tayo lang po ay mag-response sa ito. Sabi ko kasi parang hindi niyo ito magustuhan. Kung tingnan natin, Ezekiel 20 verse 12, timaan niya ang adlaw sa Sabado. Tapos, nakikita naman natin, pagdating ng New Testament, kaya sabihin natin sa totoo lang, si Christ naman ay isang Hudyo, hindi katulad natin na Hintil. Yung lifestyle niya sa kaniyang pagsamba ay hindi katulad ng Hintil. At saka si Christ, yung mga Hudyo, iba ang kanilang tradisyon kaysa tradisyon ng mga Hintil. At saka si Christ, isabat kefer, Lucas 4:16. Marami namang talata ang mababasa natin yan. At saka, ito po kasi papatunayan ko naman na Seventh-day Adventist yung totoo. Kung babasahin mo rin sa, kasi Bisaya yung Biblia ko, hindi ko na binabasa, Brajando ha. Basahin mo sa Roma 11 verse 17, kung basahon na ito din niya, yun yung mga Hintil na namumuhay sila nang may kabanalan or ano bang pagkasabi doon sa Tagalog, namumuhay sila sa pamumuhay ng mga Hudyo. Kinabuhi sila sa pagkinabuhi ng mga Hudyo. Kumbaga nakunik yung ano nila, yung pagtuo nila, faith nila. Kaya kung basahin natin dito sa Bible, wala talagang Kristohanon or somos followers ni Christ na Sunday kefer. At mapapatunayan natin yan kasi Biblia yung binabasa natin. Hindi referensya. Pero sa inyo rin paniniwala, marami pang nasa gusto kong, kasi Bisaya yung naandito sa mga harapan ko kung babasahin ko ito. Ano bang tawag dito? Ginabtanaw na ko yung mga kasamahan natin ba, yung ma-absorb lang nila, masabtan nila para nindot ang ato ang conversation, kasi gipamatuod na ko ang Seventh-day Adventist Latino. Lahat ng mga apostoles, walang mga apostoles na Sunday keepers. At saka wala. Acts, kung babasahin natin yung libro sa Acts 11:26 yata yon, kung hindi ako nagkamali. 11:26. Bisaya lang itong Biblia ko. Brajando. Dala ko. Okay. 26. Teka ha. Bisaya lang yung Biblia ko lagi. So, nakaplagan sa Antikya, mga Kristohanon, mga sabat keeper man to. Unya kung Acts chapter 13, nagwali si Apostol Pablo o si Bernabe sa sinagoga, matag adlaw papahulay. Unya, versikulo 48, ang mga Hintil nakasabot, ug nakabig sila sa tinuohan sa Hudyo. Unya, dili gid pud ka pwede nga motawag ka nga Kristohanon or followers ni Christ nga Sunday keepers ka. Tapos mapamatud-an sa Biblia, Brajando, mga kapatid, no? Si Kristo, wala si Kristo nagdala-dala og rosaryuhan. Wala gid pud si Kristo nagmando sa New Testament. Teka, bro, ba't ka napunta sa Rosario, bro? Ang gusto ko patindigan mo rito, ang Seventh-day Adventist, ang True Church. Ba't ka napunta sa Rosario? Wala kayong Rosario. Bro, wala kayong Rosario.
Wala kayo rosaryo, Mag-explain. hindi kayo Sunday keeper, tindigan mo na lang ng SDA and True Church. Huwag kang pumunta sa rosaryo, huwag kang pumunta sa Sunday keeping. Huwag kang pumunta doon. Patunayan mo ang, Nag-explain ang church nyo, ang True Church. Huwag mo ikumpara sa amin. Nag-explain nga ako. Wag mo muna ikumpara sa amin. Tindigan mo muna na ang SDA and True Church. 'Yun ang gawin mo. Brother Zando, ikaw na lang kaya siguro mo mag-explain. O ikaw na lang siguro mo magpaliwanag kay Okay sa'yo? Brad oo, Jando, magbuot man ka kung unsay akong ipaliwanag sa imo. Brad Jando. Brother Wendell, valid ba yung ginagawa niya, Brother Wendell, na ang tindig niya patutunayan na SDA True Church pero napunta sa Rosario, napunta sa Sunday keeping? Brad Jando, ito kapatid, no? Dahil paiba-iba kasi ang paksa mo. So sa cross-examination, pwede ka namang tatanungin sa Holy Rosary. So dahil ang unang offer mo, panindigan mo dito na yung Seventh-day Adventist ay tunay na iglesia na sa Diyos. Ngunit sa deliberation mo, abay Sabat, hindi ang Seventh-day Adventist Church. No. Sabat ang pinuntahan mo. So kaya, yung unang offer mo, napatunayan mo na ang Seventh-day Adventist na iglesia ay galing sa Diyos, yun ang patunayan mo. Bro Wendell, kanina ko pa pinapakinggan si brother eh. Wala pa ako narinig na Seventh-day Adventist Church sa mga binanggit niya. Sige, ganito na lang, bro. Ang malinaw po, no, isa lang ang topic ko dito. Huwag ka pupunta sa iba kasi ayaw mo nga magtagal eh. So we focus on one topic. Seventh-day Adventist Church is the true church. Kanina pa ako nakikinig sa iyo, bro. Wala pa ako narinig na isa na Seventh-day Adventist Church. Napunta ka sa Sabbath Keeper, napunta ka sa pamamahinga, napupunta ka sa Holy Rosary. No. You focus on the Seventh-day Adventist Church ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, magbigay ka po, no? Salamat po. Huwag kang pumunta sa mga turo ng Katoliko dahil hindi yan ang tindig mo. Sana matuto ka po na mag-debate. Sige po, focus on the Seventh-day Adventist Church. Sabi ng Biblia, ito yung totoo. Church, wala pong ibang topic po. Salamat. Sino ba yung nagsalita ngayon? Si Brother Angel yun, bro, kasi ginigiit namin na ang proposition mo kasi patutunayan mo ng SDA ang True Church. So, Kaya dapat nga. sana nag-focus ka sa foundation ng SDA, paano siya naitatag, paano siya nagsimula, hindi ka sana nagpunta sa Rosario, sa Sunday keeping, pero dahil na malayo nang naabutan mo, meron lang ako ipi-play na ano. Meron lang ako ipi-play na video may ipi-play lang ako video, bro. Eto, bro. Pakinggan natin. Tanawara. Mula sa 0917-839-9322. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Malangit. Magandang tanong to, ha? Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So, unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan Sige. sagutan. Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan. Hindi ho siya lang ang nagtayo nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that, ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Movement na tinatawag. At yun nga ang maganda daw sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Kaya, ang akala naman ng iba, porket merong Advent,
Seventh Adventist na. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Iyon. Ang Seventh-day Wala nang Adventist ay noong 1863. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Kaya yung mga talatang lahat na ginamit mo, napunta ka sa Genesis 2, Deuteronomy 16, Ezekiel 20, Lucas 4, Roma 11, Gawa 11, Gawa 13, lahat ng yun walang kinalaman sa Seventh-day Adventist. Brajando. Yes, Brother Wendell? Ito na lang. Pagbigyan natin siya kung ano ang tatalakayin niya, susundin natin siya sa cross-examination mamaya. Yun na nga eh. Napunta siya sa malapit na kasi alas 10, bro, Wendell niya. Ang layo ng mga inabot niya, gawan ko na lang ito ng kasi bro, mismo mga evangelist na ninyo nagsabi, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Kaya dapat sana doon ka nag-focus sa 1863. Kayo nagsimula. Doon ka magsimula 1863. Malangan ka na. Ano malangan? Malangan ka na. Ikaw naman yung nagsaysay. Brajando. Wala talaga bro eh. In reality, sabi ng evangelist nyo, 1863 lang kayo nagsimula. Brajando. Wala lagi ko'y problema na. Wala ko'y problema. Brother Jando, kung problemahin mo ako, yung problemahin mo. Kasi Brajando. alam mo, sa totoo lang. Yes. Yun, patutunayan mong SDA true, patutunayan namin, hindi yan na to church. Sige, yun na lang. Sige. Sige. Comparative, sige. Sa'yo true, Okay, sa amin hindi true. Salamat, Brother Jando. Salamat sa inyo, mga kapatid, ha. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And with the sign of your holy cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. May Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our